Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Napakabuti ng Panginoon natin. Ang ganda ng mga kinanta natin, you are more than able, at ang tunay ang gawa ng Panginoon ay kamangha-mangha. Pwede bang lumingon ka sa iyong katabi, sabihin mo sa kanya, kamangha-mangha, si Lord sa buhay mo. Una po sa lahat, gusto kong magpasalamat sa Panginoon dahil ang ministry ng Bethany and especially ang Deep and Wide ay nagpapatuloy. At kung titignan nyo yung katabi ninyo, isang miracle yan dahil nandito yan at pinili niya maglingkod sa Panginoon. Of course, I would like to say thank you sa mga prayers ninyo. Alam nyo, kanina habang, walang halong biro, habang naglalakad kayo, papasok, ano yun, lumalakas yung loob ko pag nakikita ko yung isa-isang pumapasok. Kasi, Lord, ang daming nananalangin, ito yung bunga ng panalangin, at ang dami pang mas mananalangin sa ministry natin. Kaya, blessing yung katabi ninyo. Sabihin mo sa kanya, blessing ka. Alright? You're an asset. You're not an acid. Amen? Thank you, Lord. And, you know, I really appreciate this church. At itong church natin ngayon, I believe, is so full. Sabihin mo nga sa katabi mo, full na full itong church natin ngayon. When I say full, hindi ko nire-refer na itong church natin ay punong-puno ng tao dahil filled yung mga empty seats na yan. But when I say full, itong church natin ngayon, itong room na to ay full of expectation. Amen? Full of hope, full of full grades. Amen? Amen? Punong-puno ng biyaya. At ang maganda sa Panginoon natin, hindi lang tayo basta nag-expect sa Panginoon, but our God is a God of execution. Amen? He will execute what we're expecting sa Kanya. Alright? So this year is another year of miracle for us. At sabi nga ni Ate Carla, 5 means grace. In the Bible, 5 means grace. Ito yung binigay ni Joseph sa kanyang kapatid na si Benjamin 5 times. So 2025 it means grace. And 2024, kung papansin ninyo, 4 means restoration and abundance. Kaya pag pinaghalo mo yung 4 at saka 5, restoration na mas maraming grace, grace na mas maraming abundance. And usually kasi, di ba, pag 2020 or pag New Year, parang, Lord, New Year, praise God, another year, new life, new me, new set of goals, new bucket list. But I just realized, hindi ba pwedeng may itutuloy tayo sa 2025 kasi may sinimulan si Lord ng 2024? So maraming binigay si Lord na blessing ng 2024. So God, ayoko ng bago. Itutuloy ko lang yung mga binigay mo last year. Though I believe it's a fresh start para po sa atin. It's a reset kung medyo nag-fail tayo. But really, first thing we have to do is to seek Him. Amen? Sino dito you're seeking God every day? At I hope that is our posture and our attitude sa 2025. And today we are opening a brand new series. At pinamagatan natin itong first thing. First thing, alright? Our first thing, alam niyo, magkwento lang ako ng konti and then we will proceed to our text. Why first thing? Kasi usually, like what I've said, pag New Year, ang una natin ginagawa is, to list down all our bucket list, right? Our achievements, our goals, whatever. Pero we just forget na dapat kada bagong taon nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil buhay pa tayo. And not just that, Lord, before I jot down and write down all my bucket list and whatever, I have to pray. So this series is all about prayer and pacing and be patient and progress and yung posture natin after all the successes. Alam niyo po, sabi ko kahapon sa minister service, ang pinakamahirap talagang buwan is January. Kasi our minds ay nakagear at nakaset siya ng holidays nung December, tama? At ang hirap, kahapon si Engineer Gerald, anong pinaka-busy month ninyo sa isang taon? January daw. Kasi yung mga backlogs nila at mga reports nila ginagawa ng January.
So alam natin na we're busy during January. Yung mga nasa paniki, lilipad na ng Manila at aakit na ng Baguio, ang hirap. Sino dito na sa Sepangs madalas? For sure, Sepangs kayo, separation anxiety, no? And why I'm telling this? Kasi naranasan ko yan eh. So ang pinakamagandang gawin natin is not to, to write down all our achievements or maybe our bucket list, but the first thing we have to do is simply pray. The first thing Jesus taught to His disciples is to pray, not to plot. Kaya po sa Deep and Wide, kung titignan niyo yung pastoral team, hindi kami nag-plot. Ang una namin ng schedule, ang ginawa natin is nag-pray. So that is very important for this year. And I want to invite you to please rise as we dive into our text. Last year, I was asking the Lord, paano kaya sisimulan yung taon? Dami kong hinihinging breakthrough, Lord, in 2024. May mga sinagot, praise God, but of course, mabuti ang Panginoon. Pero minsan nagdudwell tayo doon sa mga hindi pa sinasagot eh. And I believe God is so faithful that He will answer all our prayers according to His riches and glory and mercy. But this is one of the messages God gave me and impressed me. If you have your Bible, open it in 1 Samuel chapter 1. Kung wala po kayong Bible, we have a big screen here. Babasahin natin. And we're going to read verse 1 and 2, and then we will jump po sa verse 6 and verse 7. Let me read it for you and with you. It says here, there was a certain man of Ramathaim Zophim of the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Zup, an Ephrathite. So, we were introduced to the first character who is Elkanah. Kung makikita niyo dito, ba't ang daming pangalan? Kasi pinakita yung ancestors, which is later on, I'll discuss it and you will realize, okay, ba't kaya pala maraming name? And in verse 2, he had 2 wives. Praise God, pwede mag-asawa ng dalawa. I'll explain it to you later. The name of the one was Hannah, and the name of the other, Peninnah. And look at this, Peninnah had children, but Hannah had no children. In verse 6, and the rival used to provoke her grievously to irritate her. Do you have a friend who irritates you and provokes you because wala kang bagay na meron siya? Because the Lord had closed her womb, in verse 7. So it went on year by year. As often as she went to the house of the Lord, she used to provoke her. Therefore, Hannah wept and would not eat. We just bow our heads and let's pray. Father, we thank you. Dahil po nagbukas kayo ng napakagandang taon. Madami kayong sinagot ng mga panalangin ng 2024. At naniniwala ko, Panginoon, lahat ng mga kasagutan nyo ay may kinalaman ngayong taon na to. You are answering our prayers, not just for ourselves, but for others also. Kaya Panginoon, as you preach, as you reveal your word, Panginoon, sa aming lahat, maintindihan po namin at ma-appreciate namin kayo lalo. So this is our prayer. We receive the blessing, we receive the anointing, and the full illumination of your word. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. You may now be seated. Alam niyo po, last year, for sure, marami kayong hinihingi dito kay Lord. Like what we read, yung binasa po natin, this was Hannah. At si Hannah po ay, kung titignan niyo ang buong chapter and chapter 2, si Hannah po ay isang baog. Pag sinabi natin baog, hindi siya makapag-produce ng anak. And year by year, niloloko siya ng kanyang karibal na si Peninnah. And for sure sa atin dito, noong 2024, you were praying for good grades, you're praying for peace, you're praying for good relationship with your parents, or maybe, Lord,
kasal na ako, kailan mo ba siya ibibigay? Kailan ba magpro-propose itong jowa ko? Or maybe, Lord, gusto ko nang graduate at gusto ko na ma-promote and you were praying in 2024 pero wala pa rin ngayon. And parang sinasabi mo na, Lord, if you will just give me one, that would be my turning point. You know, those ones, yun yung madalas na turning point ng buhay natin eh. One promotion, Lord, yayaman kami. Lord, one relationship, magiging maayos yung buhay ko. Lord, one child, Lord, magiging proud ako bilang nanay, whatever. And I want to bring you on this subject, just give me one. Just give me one. This year, one thing, ang hihingin natin kay Lord at makikita natin sa storya ni Hannah. And as I introduce to you this message, I want to give 5 highlights na pwede nating matutunan dito sa kwento ni Hannah at ni Samuel. And as I discuss the context and background, first, titignan po natin yung problem, titignan natin yung pattern, titignan natin yung prayer, titignan natin yung promise, and also the praise. But let's start with the problem. Alam nyo, ang weird kasi chapter 1 pa lang, may problema agad. Can you relate? Na nung 2025, chapter 1 pa lang, Lord, nag-break na agad yung idol kong si Barbie at saka si Jack. Bad trip ako. Lord, ano ba naman ito? Pagkatingin ko dun sa portal namin, 5. Ano ba naman to, Lord? Anong klaseng taon ito? May hangover ako agad ng 2024. Lord, bakit ganito mo sinimula ng 2025? Puro problema. Can you imagine the opening chapter of 1 Samuel? Hannah had no children. Let me explain to you the context. I want to read verse 2 again. Elkanah, ito yung asawa ni Hannah at ni Penina. Puro na, no? Mahilig sila sa H. Okay, H. Okay. He had 2 wives. The name of the one was Hannah, and the name of the other, Penina. And Penina had children, but Hannah had no children. Now, Pastor, ang Bible ba, pinopromote niyang polygamy? Kasi dalawa yung asawa ni Elkanah. Now, para po maintindihan natin yung konteksto, because context matters. Context really matters. Si Elkanah ay isang mayaman na lalaki, prominente, at galing siya sa isang aristokratang pamilya. And sa kanilang kustumbre, kapag hindi ka nagkaanak doon sa isa mong asawa or sa una mong asawa, pero kaya mo naman mag-asawa ulit, pwede ka mag-asawa in their culture. Kasi yung mga magiging anak nila, yun ang magmamana ng kanilang ancestors, yun ang magmamana ng kanilang work, yun ang magmamana ng kanilang trabaho or kanilang magpapatuloy ng kanilang ancestors. No. Now, this one, si Elkanah, he was a righteous man, the Bible said. Year by year, pumupunta siya sa temple. Year by year, nag-o-offer siya ng mga sacrifice para kay Lord at ginagawa niya yung law ng Panginoon. But it just so happened, itong si Hannah, walang anak at gusto niyang mapagpatuloy yung kanyang ancestor at kanyang generation through anak. And during that time, kapag wala kang anak, ang problema mo, kahihiya ka. Imagine the pain of Hannah. She's a disgrace or she's an embarrassment sa kanilang pamilya. Bakit? Kasi ang main role, ang primary role ng mga babae during that time ay dapat kang magkaanak. Pag hindi ka nagkaanak, wala ka nang alam gawin kasi wala silang work, hindi sila nag-aral, wala silang alam na occupation kundi magkaanak. So their main role, primary role, their purpose is to produce children. And the opening of this chapter, problema agad, that Hannah was barren, which in her culture was a source of deep shame and pain. Can you imagine the comparison? Imagine the comparison. Sino dito na-compare na po? Masakit na ko compare. Imagine yung comparison. Ang tindi nung pagkakasulat, Penina had many children,
Hannah had no children. And by the way, comparison is very subjective. Sino dito favorite ang color blue? Taas ang kamay. Thank you. Sino dito favorite ang color green? That's my favorite color. Hindi pwedeng sabihin ni color blue, mas magandang color blue kay color green. Because we have so many preferences. Kaya kung hindi ka pa successful ngayon, you don't have to compare yourself to other people just because you are not yet successful. So, ang sinasabi ko dito, sometimes, ang mga tao would define you based on who you were, not based on your potential. We know, Hannah ay naniniwala sa Panginoon, and year by year, she is praying to God, I believe, Lord, my miracle because I trust you, but because yung mga taong nakakasalamuhan niya, she's being defined, you know what? Hindi ka katulad ni Penina na maraming anak. Unlike you, you're a disgrace. You're an embarrassment sa pamilya natin. So she's being defined dun sa kakulangan niya, hindi dun sa potential niya. Comparison kills dreams. It hinders your unique identity. And sometimes we try to compare our successes through others' standards. Sino dito madalas kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao? Grabe, ang yaman na nila. Bakit ako hindi? Not knowing that God has a unique plan for you. So imagine, there was a problem. And year by year, ito na, year by year, 2024, she's being bullied by her mga in-laws or maybe yung buong angkan ni Elkanah, and that was the pattern. Sino dito naka-experience na ng ganung pattern? 2023, niloloko ka. Pag pumupunta ka sa celebration at sa mga tumataba ka. 2024, mas tumaba ka. 2025, ito na naman, mas lalo kang lumobo. Binabago lang nila yung mga terms, pero papunta pa rin doon sa mataba ka. Imagine the pain of Hannah. Year by year, as they go to the temple, as they go to that party, walang anak, virgin, wala kang anak, kawawa ka naman. Can you imagine the pain of Hannah? She's being compared, and that was the pattern, year by year. Is that your pattern? Alam niyo po, kada taon, no? Ito na, real talk ito at nangyayari ito sa buhay ko at for sure sa inyo rin. Year by year, we are expecting and we're pressured to plot a perfect year. Tama? Can you imagine Hannah? She was plotting all her schedules. Lord, 2024, hindi ako nagkaanak. Ito na, 2025, magkakaanak na ako. Mga bandang February kasi ide-date ako ni Elkanah, punta kami ng Hong Kong at magkakabuo kami. Pagdating ng March, may ultrasound na. After 3 months, magpapa-4D kami at i-invitahin ko, may gender reveal. At after ng gender reveal, masaya kami. And then, manganganak ako ng mga bandang December. Tama ba yun? 9 months ba yun? Elepante. Diba? 16 months. So, December, kukuha ko ng mga ninong, kukunin ko yung mga ninong at mga ninang dun sa Deep and Wide kasi galante sila at lahat naka-plot na, and then New Year 2026, okay na kami. Pero here we go, 2025. Nothing happens. Sino dito maraming New Year's resolutions? Na pero minsan, alam mo yung New Year's resolutions mo, nagsulat ka ng 30, 30 achievements. Grabe, mag-gym na ako. First week, wow, excited. Second week, ano ba to? Next year na lang ulit. You know, and I know, you made your own bucket list. Magba-bungee jumping ako next year. Sumakay nga, umakyat nga lang sa escalator, natatakot ka pa, bungee jumping pa. But can you imagine this? For sure, you made your own bucket list. You made your own goals. But somehow, bigat na bigat ka as you list down, as you see your bucket list and your achievements and your goals. Bakit? Kasi pilit mo itong dapat tapusin.
Instead of praying, Lord, anong gagawin ko this year? I-lead mo ko. Pero nakita mo yung 30 bucket list mo at mga goals mo, doon palang pressured ka na. Alam mo sa sarili mong hindi mo matatapos yun. Imagine Hannah, yearly, may isa lang siyang breakthrough na hinihintay pero hindi pa nangyayari. And reality check, as we do our own bucket list and our goals, hindi naman talaga nangyayari yung mga bucket list natin eh. Year by year, alam niyo mas nangyayari, mas nagiging control freak tayo. Tama? Kasi dapat February may jowa na ako. Hong Kong, makakapunta kami sa Disneyland, Santa Rosa. Ay, meron ba doon? Enchanted yun, okay. And then, April, graduate na ako. May, dapat promoted na ako. June, dapat magpapakasal na ako. July, dapat may honeymoon kami. And et cetera, et cetera. At pag hindi nangyari yung mga bagay nang it frustrates you, right? That's why I'm telling you this and we're opening this series. First thing is to seek God and pray for guidance, Lord. Bago ako mag-plot ng schedule, bago ako mag-plot ng mga goals and mga bucket list ko, I have to pray so that I will be guided. Let's be real. Instead of surrendering, mas nagiging control freak tayo. Kasi bakit? Kahit na hindi ka naman mag-plot ng schedule ng February, pero dahil alam mo yun, love, Valentine's, kailangan mong abutin yun at kailangan mong kontrolin yung time na yun, hindi naman yun ang leading sa ni Holy Spirit. And iniisip mo, if I try harder this year, mas magiging successful na ako. But the more you try harder, the more it frustrates you. And it becomes a pattern. To Hannah, it's unbearable to the point na hindi na siya makakain. Did you ever experience that? Yung sobrang unpeaceful yung mga thoughts mo at sobrang depressed ka at sobrang anxious ka. And that was the pattern to the point na hindi ka na makakain. That you are not motivated to move forward. And yearly, look at this. Hannah is being provoked by Peninnah. In verse 6, and her rival used to provoke her grievously, to irritate her because the Lord had closed her womb. Alam niyo po, most of the time, people or the world would bully us sa mga bagay na wala tayo. And intentionally, binubully po tayo. And sometimes they use our weaknesses and kakulangan to define us. Sometimes we're pressured na, dapat, di ba, dapat graduate ka na. Tignan mo yung mga kasabayan mo, graduate na sila. And we are so pressured. Tignan mo, nag-asawa na sila ganito, dapat ikaw din. Tignan mo, may jowa na sila ganito, dapat, we're so pressured by the society. At dumating po dito sa point na to na si Hannah, sobrang na-depress siya. In verse 7, so it went on year by year, as often as she went up to the house of the Lord, she used to provoke her. Therefore, Hannah wept and would not eat. Alam niyo po, na-realize ko, no? May mga bagay na hindi talaga natin kayang kontrolin. At na-realize ko rin na may mga bagay na si Lord lang ang kayang kumontrol. I just realized na kung merong iniisip na masama sa akin yung ibang tao, that's not my control. Pero na-realize ko rin na kapag meron akong unpeaceful thoughts, God can give me peace and God can give me wisdom and patience and self-control. That is God's control. So this year, I cannot control the people around me, but I believe God is in control. And look at this, instead of giving up and retaliating, itong si Hannah, itong ginawa niya in verse 8. And Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? And why do you not eat? And why is your heart sad? And I'm not more to you than 10 sons. May kilala ba kayong ganyan, yung magaling mag-comfort? Sana all may Elkanah. He was comforting Hannah. Nag-break kayo. Andito naman ako. Iba pala yun. Abangers ang tawag doon. Sorry. Ba't ba napunta tayo doon? But imagine this. I really appreciate Elkanah.
Si Elkanah, imagine nyo year by year yung pattern ni Hannah. Lord, gusto ko magkaanak. She's being bullied. Yung pattern niya, hindi siya magkaanak. Tapos sabi ni Elkanah, bakit hindi ka kumakain? Bakit hindi ka nakakatulog paggabi? Hindi pa ba ako sapat sa iyo? Hindi ba ako katumbas ng 10 anak sa iyo? Elkanah tried to comfort Hannah in his human way. Pero maganda dito, ultimately, our God is our best comfort. Napakaganda kasi ang Panginoon, ginamit niya si Elkanah to remind Hannah that you are more than your goals. This year, you will be reminded by someone, maybe your pastors, maybe by your wife, your husband, or maybe your D group leader. Hey, I just want you to know, yes, hindi mo pa na-achieve yung mga goals na pinagpe-pray mo noong 2024, but I want you to know you are loved, you are treasures, and you are more than your goals. I know hindi mo pa na-achieve yung mga accomplishments na gusto mong ma-accomplish, but I believe you are more than your goals and accomplishments. So, gusto kong sabihin sa inyo, sometimes may pinapakita si Lord sa atin, okay, anak, I will not give it to you yet because I'm teaching you to wait and be patient, but someday your time will come. Your identity is beyond your goals. You are loved by God regardless of what you have accomplished. Now, my suggestion sa atin pong lahat, especially mga Gen Zs, millennials, sobrang idealist natin eh. Before plotting your year, maganda po, pause and ask the Lord, Lord, ano yung pattern na gusto mong baguhin ko sa puso ko? You know, the good pattern Hannah did was to surrender and go to temple to pray kahit na frustrated na siya. Alam niyo po, real talk ito. Alam niyo kung bakit hindi tayo makausad year by year? Kasi marami tayong backlogs noong 2024 na gusto natin gawin ng 2025. Ngayon, pinagsama-sama mo yung backlogs mo noong 2024 at pinagsama mo yung bucket list mo ngayong 2025 and you are so confused sino at ano ang uunahin kong tapusin dito. That's why you cannot move. Why this year, one pain at a time, one struggle at a time, one goal at a time. Lord, my first thing I have to do this year is to seek you. That's my first. So Lord, wala akong iba. Yes, you will be promoted someday. But Lord, gusto kong mag-pause at i-ask kayo, Lord, ano ang pattern mong gustong baguhin sa puso ko? Before you explore anything else, seek God. Amen? Before you dream so big and so many things, Lord, I have to pause and seek you this year. Finish one struggle, one pain at a time. Sinasabi ko sa mga youth ito, minsan, alam nyo, hindi pa natin natatapos yung isang pain, hindi pa natin nadidrill yung isang pain, hindi pa natin nadidrill yung isang struggle, gusto mo nang magbago at mag-explore ulit. For example, sa course mo ngayon, patapos ka na ng course mo, ang hirap ng course mo, isang SEM na lang or 2 SEM na lang gusto mo pa mag-shift. Tama? And then you want to explore. Kasi hindi ko naman talaga to pinag-pray, Lord eh. At feeling ko, hindi ako dito tinatawag. Why not? Tapusin mo muna yung isang pain, yung isang struggle, yung isang bagay, and then you have to explore. I have to ask this question logically. Can you explore SM? Honey? No. Can you explore wifey? Pwede mo bang explore ngayon, Kay, ang SM without being at SM? You cannot explore SM without being there. So ngayon, parang sinasabi sa iyo ng Panginoon, before you explore, you have to go there and finish something and then explore. Ngayon, natapos ko na itong subject ko, natapos ko na itong degree ko, natapos ko na itong pain ko, itong struggle ko, and then I will explore. Lord,
meron na akong bagong business. From there, I will explore. Lord, natapos ko na tong degree ko. From there, I will explore. Hindi doon sa part pa lang na tinatapos mo, nag-explore ka na agad, wala ka matatapos nun. So what I'm trying to say is this, before you explore your 2025, you have to seek God first. And when you met God, when you encountered God, when you felt the presence of the Holy Spirit, Lord, I want to be guided, and then I will explore. Minsan kasi, nakapag-plot ka na ng schedule mo, tsaka ka magpe-pray. That is not God's plan. It is your plan. At sisisihin mo si Lord, Lord, ang dami ko namang sinulat at pinag-pray ko naman itong mga sinulat ko, pero bakit hindi mo sinagot? Anak, plano mo yan eh. Hindi ko naman plano yan, pinangunahan mo lang ako eh. Why not this year, Lord? I will seek you, and then I will let you plot your plans in my life. At dahil, Lord, plano mo yan, for sure magpro-prosper yan kasi plano mo yan. Maraming plano ang hindi nagpa-prosper at hindi nagtatagal dahil plano natin yun. The question is, did you pray? Do you still pray? You know, Hannah's first response sa kanyang sakit, sa kanyang struggle, sa kanyang pain, ay hindi mag-complain or mag-post sa Facebook at magparinig sa threads at sa X at sa notes. But her first response was to pray. Sabihin nyo nga, prayer. Prayer. How many times na naging nagger po tayo, naging whiner, naging complainer instead of naging prayerful? The first response of Hannah was to pray. Start with prayer and surrender. Sino dito ang, real talk, sino dito ang naunang, pagka-start ng taon nyo, okay, di ba, parang nag-uusap kayo mag-asawa, nag-uusap kayo mag-jowa, or nag-uusap kayo ng D-group niyo, guys, tara, magplano tayo ng vision board natin, ng drawing board natin, and then, chinek mo yung Google Calendar mo, at nakaplat na lahat doon. Bago ang prayer list. Aminin natin, tayo yung type na what? Tayo yung tipo na magpa-plot muna ng mga goals. Travel goals, di ba? Fitness goals, ipon goals. Ako ngayon, mag-iipon ako ng goals ngayon. Ang goal ko ngayon is mag-ipon. 100 per day. Ang iponin ko. 100 per day. Hindi na nagets ng iba. Ewan ko, hindi ako nakakatawa, hindi lang nila gets. Okay, kaya this year, or papasa ako this year, tapos, saka natin sasabihin kay Lord, Lord, bless these plans, ha? But we got to reverse it. We got to seek the Lord and ask His plans. Alam niyo po kung bakit tayo nagpe-pray? Hindi para sagutin ni Lord yung mga prayers natin. Kundi malaman natin yung puso ni Lord para yun ang ating ipagpe-pray. Kasi pag nalaman natin, anak, my goal for you is to prosper at magkaroon ng magandang relasyon, magbuhay, magandang ministry. That is what we're going to pray. Amen. But Hannah's response was, sa gitna ng pain and struggles and uncertainties, sabi niya, I will seek the Lord and pray. I will pray, then I will allow to plot your plans for me. In verse 10, sabi po dito, she was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. Sino dito yung kinakausap si Lord kapag masama yung loob ninyo? Ganda ng preaching kanina ni Bishop eh. When we are praying sa ating Panginoon, remember this, when you're praying, you are not getting God's attention. Lord, magpe-pray ako para makuha ko yung attention mo, ha? No. When you pray, you already have God's attention. Because we already have that relationship.
So kapag nagpe-pray tayo, Lord, sige na, luluhod ako. Mechanical prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Tapos luhod dito, pupunta ka ng January 9 doon sa Quiapo. Lord, sagutin mo ako. You don't have to do that. Because you already have that relationship. So ngayon, every time you pray, hindi mo kailangan magmakaawa. Lord, sige na, sagutin mo. At kapag hindi sinagot, nababad trip ka, sometimes, nakalagay dito, Hannah was so depressed and he prayed to the Lord and wept bitterly. He did not just cry, he wept bitterly. Alam mo ibig sabihin ng wept? Humagulgol. Sino dito minsan nababad trip kayo sa mga boss ninyo? YA. You're pouring out your frustration sa Panginoon, Lord. Tulungan mo ako. Hindi ko na kaya tong boss ko, Lord. Pwede ba mag-intervene ka sa kanyang buhay? Pwede mo na siyang kunin mamaya, Lord. Lord, sasapakin ko to? Hindi. Tapos nag-amen si Lord, hindi si Lord John, okay? Sige, buntalin mo. Or sa mga teachers, di ba bad trip ba kayo sa mga teachers nyo? Yung lagi kayo pinag-iinitan, tapos yung binigyan kayo ng grade ni Roleta lang, ang galing-galing mo, tapos pasang-awa, 75, tapos incomplete pa, ni Roleta lang. Lord, itong teacher ko na to. Have mercy on his soul. Or maybe sa wife ninyo. Minsan, pag nag-aaway, 2 weeks pa lang naman kami, pero sabi ko sa kanya, may mga ugali kang lumalabas nung hindi tayo magjowa. Okay, minsan magpe-pray ako, Lord, kayo na pong bahala sa kanya. And sometimes you're pouring out your frustrations. At pwede yun. Kasi minsan, nakala natin pag nagpe-pray tayo, dapat mechanical, dapat the metro. Our Father who art in heaven. Akala mo pag hindi ganon kaseryoso, hindi ka rin siseryosohin ni Lord? Kuya Jello and Ate Einor, pag ba nagpo-pour out ka ng frustration sa kanya, ay open sana ako eh. Kasi wala na akong budget eh. Hindi! Sabihin ni Kuya Jello, Einor, akong provider dito. Bigyan mo ako ng budget. Because you have the relationship, right? The deeper the relationship, mas malakas ka manghingi at mas malakas ka magkwento. At yung mga chismis na narinig mo, kwento mo sa kanya. Diba? Now, when we're praying to God, hindi natin kinukuha yung attention ni Lord na para mga politiko, magpapapansin ka, papansain nga po, please, pirmahan niyo po dito, banda rito, pirmahan niyo po lahat ito. No. When you're praying, you are not getting God's attention. You already have His attention. That's why when you pray, Lord, I know this will happen because we have a relationship. Kaya pag nagpe-pray tayo, look at Hannah, despite of her distress, Lord. And in verse 11, and she vowed, eto na, paganda. And she vowed a vow. Napaka-redundant. And she vowed a vow. Siya'y nangako ng pangako. Sa Tagalog, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant, and remember me and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall touch his head. Tignan niyo yung vow ni Hannah. Sabi niya, Lord, bigyan mo lang ako ng isang anak na lalaki. Ipagkakatiwala ko siya sa iyo, buong buhay niya, at hindi ko hahayaan na may dumamping razor sa kanyang. Now, I want you to know the context. No razor shall touch his head. Pag sinabi natin no razor shall touch his head, ibig sabihin nito, this is the Nazarite context. Parang pinapangako niya kay Lord na, Lord, if you're going to read Numbers chapter 6, ang Nazarite context is this,
Lord, merong dedication. Lord, merong separation. Hindi ko hahayaan na itong anak ko ay mambabae, kagaya ni Samson na nahulog sa babae at nagpagupit at ginupitan dahil nga nahulog sa babae. And Lord, my promise is merong separation. Lord, merong purity. Hindi inom ng wine. Lord, hindi lalapit at mahawak ng walang contact sa mga dead people. At Lord, I promise you, hindi ko siya papagupitan. Sabi sa inyo, biblical yun. And total surrender to God and merong spiritual discipline. Sabi ni Hannah, Lord, this is my vow. Bigyan mo lang ako ng isang anak. Lord, ng isang anak na lalaki, I will do the Nazarite thing. I will dedicate my son to you. And I want to ask you this question. What was your prayer noong 2024? Na hindi pa sinagot na ngayon, ipinagpe-pray mo ng 2025, Lord, promise, ipasa mo lang ako. This would be my vow. In verse 12 and 13, and she continued praying before the Lord. Eli observed her mouth. Hannah was speaking in her heart. Only her lips moved and her voice was not heard. Therefore, Eli took her to be a drunken woman. Eli was the priest during their time. Si Eli po ay pare during their time. At ang weird lang dito, si Eli na pare na minister during that time ay hindi na-discern yung problema at struggle ni Hannah. In fact, Hannah was judged somehow. Hannah, lasing ka ba? Bakit nagsasalita ka mag-isa nang wala akong naririnig? And Hannah said, I was speaking in my heart. Alam nyo, sa atin dito, maraming mga panalangin na hindi malakas pero punong-puno ng pananampalataya kaya sinagot ng Panginoon. We are praying not empty words. We are praying full of faith. Do you trust God before you see those results? Because there was a promise. In verse 19, this was the promise. This was the promise in verse 19. They rose early in the morning and worshiped before the Lord, and they went back to their house at Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. Pastor, nakakalimot ba si Lord ng pangako? Kasi remembered eh. Here's my logic. Walang maalala si Lord kung wala siyang covenant na sinabi. So ibig sabihin, kapag naalala tayo ng Panginoon, may mga covenant na binigay siya sa atin ngayon, kaya ngayon sinasagot. In verse 20, and in due time, ito na. And in due time, Hannah conceived and bore a son, and she called his name Samuel, for she said, I have asked for him from the Lord. Palakpakan naman natin si Lord. Sinagot ni Lord ang prayer ni Hannah. Amazingly, sinagot ni Lord ang prayer ni Hannah. But alam mo, nakakabilib hindi yung sinagot ni Lord yung prayer ni Hannah eh. Kasi kay Lord, natural yun at natural ang miracle kay Lord. But interestingly, ang ganda ng response ni Hannah. Ang tanong dito is, anong response natin tuwing sinasagot ni Lord yung mga panalangin natin? You asked for blessings noong 2024 and God gave blessings sa buhay mo. And what is your posture? How do you respond with those answered prayers? In verse 28, I now dedicate the boy to the Lord, for as long as he lives, he is dedicated to the Lord, so they worship the Lord there. Look at this. Nung sinagot ni Lord ang prayer ni Hannah, dinedicate niya ang kasagutan kay Lord. Ulit. And the good thing here, Hannah fulfilled his promise, her promise sa Panginoon. Lord, kapag bibigyan mo lang ako ng isang lalaking anak, ipagkakatiwala ko siya sa iyo for the rest of his life. Hindi nakalimutan ni Lord si Hannah at hindi kinalimutan ni Hannah ang kanyang pangako kay Lord. Kapag sinagot mo ako, Lord, I will offer him to you.
I will dedicate my first to you. And here's my question to everybody bago tayo matapos. Why God answers our prayers? Why God answers our prayers? Gusto ko pong sabihin sa inyo ito na sinasagot ni Lord ang mga pangako natin, hindi lang dahil para sa atin. God answers prayers because He is faithful, yes, but ultimately, He works for His glory and to fulfill His plans. Why? Because God answers our prayers according to His greater purpose. Let me explain that. You have to see the bigger picture. Alam niyo po, dito sa atin ngayon, marami tayong mga prayer requests in 2024 na praise God sinagot ng 2025 or bago pa 2025 sinagot na. Pero gusto ko malaman ninyo na sinagot ni Lord yan hindi lang dahil para sa inyo. Sinagot ni Lord yan kasi meron siyang purpose at may bigger purpose siyang kailangan mong maintindihan. Kaya pala ako kinasal ngayon. Kaya pala ako nakapasa ngayon. Kaya pala bumalik yung tatay ko ulit. Kaya pala ako pumasa sa grades kong ito. Lord, kaya pala ako graduate. Lord, kaya pala ako nagkaroon na ng baby boy. Now, I want you to know this. Hannah, para maintindihan natin itong statement na to, si Hannah po ay picture ng Israel sa pagiging baog. Kasi during their time, ang Israel ay tumalikod sa Panginoon. Hannah is the picture of Israel's barrenness. Samuel is the picture of God's blessing to Israel. Do you still remember the book of Judges? Bago 1 Samuel, of course, may Ruth. Pero bago 1 Samuel, merong book of Judges. Yung book of Judges, walang mga hari. Sasamba kay Lord, after 7 years, tatalikod ulit kay Lord. So, maraming mga rulers, maraming mga judges na pinadalang Panginoon, pero walang hari. Kasi wala si Lord. Nagyayabang ang mga Israel. Sabi nila, kaya namin mag-isa to. Pero mamaya, babalik na naman kay Lord, magre-repent. Mamaya, apostasy na naman. Mamaya, pabalik-balik. And then, may Ruth, sumingit si Ruth, si Boaz at si Ruth at si Naomi. And then, after book of Judges, there was Samuel. And in Samuel, dito yung part na sinabi ng Panginoon, okay, sige, you can anoint one king. At sino nag-anoint kay Saul? That was Samuel. Nagkaroon ulit ng hari sa bansang Israel at ginamit ng Panginoon si Prophet Samuel para i-anoint ang mga kings. And guess what? Sino nag-anoint kay King David kung saan nanggaling ang lineage ni Jesus Christ? That was Samuel. So Hannah is the picture of Israel's barrenness, but Samuel is the picture of God's blessing for Israel. God's answer is for His purpose and glory. Look at this. God is for God. God is for God. Binigyan ka ng desire ni Lord, okay anak, pag-pray mo yan. Papasa kita this year. Pumasa ka. Look at this. Yung prayer mo, Lord, gusto ko pumasa sa boards. Sinagot ni Lord yung prayer mo. Ngayon, saan mo gagamitin yung sinagot na prayer ni Lord? Iikot ka lang ba dito sa carpet na to? Hindi, sa akin lang to eh. Alam nyo naman, me time, forever ito. No. You prayed that prayer and then God answered it, yes, for you, but ultimately for His glory. So, ang kasagutan ng Panginoon, may mga panalangin tayo, sinagot niya for His greater purpose and glory. Maraming pumasa this year. Maraming kinasal this year. Maraming nagkaroon ng breakthrough sa finances, nagkatrabaho, nagkaroon ng good grades, nagkaroon ng magandang relationship. But here is the question. Would you dedicate it and give it for the glory of God? Like Hannah. First thing na ginawa ni Hannah ay hindi siya nagpasibog at sinabi, okay, may gender reveal, tignan niyo tong anak ko. But she dedicated her answered prayer to God. Pag sinabi natin, dinededicate, idinidikit natin kay Lord. Dinididikit.
sobrang dear sa akin to kasi pag nag-baby dedication ako, ito yung ginagamit kong verse. But look at this, sobrang ganda. The contrast of Penina and Hannah. Remember the comparison? Penina had many children. But Hannah had no children, pero bang, nagkaisa. Tinignan ko ang Bible, okay, maraming anak si Penina. Pero saan ginamit ni Lord yung mga anak ni Penina na kulang ng faith? I just checked ChatGPT. Meron bang ginawa at may relevance ba at significance ba yung mga anak ni Penina? Wala daw. Pero, yung anak ni Hannah na kaisa-isa, Lord, just give me one, ang naging turning point ng bansang Israel. Ang naging turning point na magkaroon ng bagong king. Lord, I just need that one. Look at the comparison. Lord, sila ang dami nilang blessing. Pero ako, Lord, ang meron lang ako, motor na Mio, pero nagagamit pang campus. Lord, meron ako isang motor lang at sasakyan, pero nagagamit for discipleship. The question is hindi kung gaano karaming meron ka, kundi gaano ka impactful yung isang meron ka. Lord, just give me one. Because I want you to know this. Your first thing is not about how much you have, but about your heart's posture toward God. Ang tanong, hindi kung ilan ang bank account mo this year. Pero bang yung bank account mo nagagamit for the glory of God? Kasi ang sumagot niyan, hindi yung boss mo. Ang sumagot niyan, hindi yung magulang mo. Ang sumagot niyan, hindi yung jowa mo. Ang sumagot niyan ay yung Panginoon. Ginamit lang itong mga companies na to. The reason you are so blessed. But the question is this, do you use it for the glory of God and do you dedicate it to God? Sa Bible, walang nakalagay kung anong ambag ng mga anak ni Penina. Madami yon. Minsan kasi nagyayabang tayo ng sapatos mo. 40 pairs po. Ikaw, isa lang po. Pero pudpud sa gawain ng Panginoon. The question is hindi kung gaano karaming meron tayo, kundi yung bang isa or dalawa ay nagagamit for the glory of God. You know, this story opens with a problem, but ended with a praise. 2024 may be problematic sa inyo yung 2024. Lord, ano ba naman ito? 2024, problematic agad. Pero don't you know, do you ever notice na nag-end yung 24 natin ng sobrang wow? This story opens with a problem but ended with a praise. Gusto ko kayong tanungin bago po tayo matapos. Would you praise God regardless of circumstances? Kaya nasabi ko kahapon, sometimes mas tinitignan natin kung ano yung wala tayo at yung nawala sa atin kaysa yung meron tayo at binigay sa atin. Kung hindi ka, ganito lang mag-positive thinking eh. This 7 ang iyong subjects, bumagsak ka ng isa. Ang tanong, doon ba sa 6 pumasa ka? Praise God. Bakit hindi natin nakikita yung 6 na pagpasa versus dun sa isang pagbagsak? Hindi ko sinasabing magpakabagsak kayo. Di ba? O huwag niyong galingan. Uno. Tapos pagdating dun, 3.5, di pa umabot. Shockers. Lord, nasan ka? Nasan ka? 6 yung pasado mo. Hindi. Lord, bakit hindi namin na-hit yung 83? May 60 pa naman. Lord, bakit ka dito? Mga magulang ko nag-away. May baon ka pa ba? Meron pa naman po. Thank you. Sometimes, mas
minamagnify natin yung mga, alam niyo minsan, chinek ko eh. Kasi last time nagbubook ako ng flight at everyday, parang 3,000 ang mga flight. Pero minsan nakakalungkot pag may isang bumagsak, sinisisi natin si Lord. Pinasalamatan na ba natin si Lord dun sa 2,999 na naka-land ng safe? Lord, hindi mabilis itong progress ko, pero at least umuusad. I just have to pace myself. Because I want you to know this, God is good even though He hasn't answered your prayers yet. Amen. Hindi naman mabuti si Lord kapag hindi pa niya sinagot yung prayer mo. Alam nyo, kahit hindi sagutin ni Lord yan, mabuti pa rin siya. Pero itong mabuti sa Panginoon, sinasagot niya yung mga prayers natin. Maybe hindi lang ngayon, hindi pa ngayon. Because God is good while you wait. And in 1 Samuel chapter 1, verse 28, and he worshiped the Lord there. Kita niyo yung opening ng chapter? Chapter 1, verse 2. Si Hannah walang anak. And the chapter ended with, si Hannah ay nagkaanak at idinedicate sa Panginoon. At kung babasahin niyo ang chapter 2, Hannah praised the Lord. At ito yung naging foreshadowing ng Magnificat na kinanta ni Mary sa Matthew. In verse 11 ng chapter 2, then Elkanah went home to Ramah, and the boy was ministering to the Lord in the presence of Eli, the priest. Look at that. And the boy, hindi sinabing, and the man, kundi the boy. So, ibig sabihin, bata pa lang nag-start na mag-minister si Samuel. And the boy was ministering to the Lord in the presence of Eli, the priest. Another contrast as we end. Penina shows, marami palang mga tao na masagana sa panlabas, pero kulang ng faith at grace. But Hannah shows na ang tunay na pananampalataya ay tumatagal at nagiging pagpapala sa bawat henerasyon. Can I invite you everyone to please rise? And before we end this message, gusto kong balutin itong message natin by telling you this. In the Bible po, tuwing may pinapanganak na baby boy, tuwing may pinapanganak na isang sanggol, nagkakaroon ng turning point. Remember Isaac. Ito yung hiningi ni Abraham at ni Sarai for 25 years. Pinangakuan sila ng Panginoon, Abraham, gagawin kitang ama ng maraming nasyon. At the age of 75, he received that promise. Pero year 76, 80, 85, 98, 99, wala pa rin, Lord. By the age of 100, dumating ang kasagutan ng Panginoon kay Abraham na si Isaac. And you know what? Nung pinanganak si Isaac ang naging kasagutan ng pagiging ama ni Abraham ay magpapatuloy throughout the generation. Remember Moses? Ang mga Israelita ay napako sa kamay ni Pharaoh for 400 years. Pinapatay ng Pharaoh yung mga baby boys, pero iniligtas ng Panginoon itong si Moses. And after 80 years, tinawag ng Panginoon si Moses, Moses, ikaw ang magpapalaya sa Israel sa kamay ni Pharaoh. That one baby boy. And after how many years? 4,000 years. There was a baby boy named Jesus. One baby boy became the turning point of mankind. That you receive forgiveness, you receive salvation,
you receive light, and you receive the blessing of God. And this time, maybe you're asking, Lord, I just need that one. That one turning point ng buhay ko. Lord, maybe purity, so that I can minister again, I can serve you again. Lord, maybe my profession, ipapasa mo ko, Panginoon, so that, Lord, makakapag-work ako at makakapag-contribute ako sa'yo. Gawain. This year, baka may ipinagbubuntis na big breakthrough ang Panginoon sa buhay mo. That maybe, that will be your turning point. Because I believe the Lord is already carrying breakthrough. Just pray and wait. Amen. And this time, bago tayo magtapos sa service, muling pasalamatan natin si Lord. Muling sambahin natin ang Panginoon. Kasi maybe, noong 2024, ang daming mga nangyari, parang hindi maganda. At Lord, thank you kasi nag-end kami ng punong-puno ng kasaganahan, kalakasan. That's why, right now, kantahin natin ulit, that God, you are more than able. That God, you are more than able. Hallelujah. Before we end this service, some of you here may be struggling or you have that pain or parang isang prayer lang, please sagutin mo. And I just want you to know this, that sometimes our struggles, God uses those struggles so that He can prepare us for a greater breakthrough. I remember when Paul pleaded to the Lord, kasi meron siyang thorn in the flesh. He was depressed. He was being attacked by Satan. Shipwrecked, pinaglalatigo. He pleaded to God several times. Pero ito ang sabi niya in 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. This is my encouragement to all of us here. Maybe you're being bullied, you're being compared, you're being defined, or parang, Lord, nag-i-struggle na ako for how many years or how many decades or how many months. But I believe, Lord, your grace is sufficient to sustain me. That's why, Lord, right now, as we end this service, nawa ang deep and wide
fam, ay maranasan ang inyong biyaya. Maranasan ang inyong kapangyarihan at ang inyong blessing, Lord. Not just materially, but physically, and most especially spiritually, Panginoon. So Lord, every heart, every mind will have that peace of mind, Panginoon. Peaceful thoughts, peaceful hearts, that let your love cover us. The power of the Holy Spirit cover us. Kaya Panginoon, as we end this service, as we end this message, uuwi kami sa aming mga bahay na mas masaya. Uuwi kami, Panginoon, sa aming mga tahanan ng mas mapagmahal, Panginoon. And Lord, tomorrow we will work, mag-aaral ng mas masaya, at Panginoon, ide-dedicate namin ang kada minuto ng aming buhay. So Lord, we honor you, we love you. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 5 seconds of grace. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. God is good. God is good. God is good. Church is dismissed. See you next Sunday. Mabuhay po kayong lahat.